Hi guys! Nandito tayo ngayon sa sementeryo. Wala lang, ako lang mag-isa ngayon. Ginawa ko to para sa inyo. At kasama pala natin ngayon ang aking tita. O mag-hi ka tita. Uy, natakot ako sa sarili ko, Bi. Uy, ang ganda ng pa-effect nitong light. Kaso hindi natin mapapatong to anywhere. Ang kwento natin ngayon ay galing po sa isang anonymous member. I am a grade 10 student at panghapon po ako. So, ang oras po ng pasok ko ay mula 12:30 ng tanghali hanggang 7 p.m. po ng gabi. The story happened sa White House, which is yung building sa school namin na maraming nagsasabi na haunted daw siya. Pati yung teachers namin ay takot maiwan mag-isa and may nagsasabi daw na may nasapian pa raw doon. Naniniwala ako na totoo yun. Kasi isa sa mga kaklase ko, meron siyang pinsan na grade 8, may kaklase daw siyang sinapian ng mga bandang uwian na raw nila. Hindi ko po alam kung bakit sinapian yung kaklase ng cousin ko. Ang sabi sa akin, sinapian daw yung kaklase nila kasi naglalaro sila ng Spirit of the Coin. Kaya nagtawag sila ng mga pare at mga madre noon. Sa side ko naman ng story, ay nung time na yon, papasok na kami ng mga friends ko sa school. Kasi magta 12:30 na, and nagulat kami nang may makasalubong kaming mga madre at pare. Kasi that time, hindi pa po aware na may nasapian na pala. So we just thought na baka may blessing doon or ano. Nasa TVE room na kami noon. And nagkukwentuhan ng kung ano-ano nang may biglang may nag-open ng topic tungkol sa sinapian. And our TVE teacher heard it. Totoo daw na talagang may nagpaparamdam doon at may mga sumasapi daw at pang-apat na itong sinapian. Bale ang kwento sa amin ni Miss Nun ay ganito. Nung bago pa lang daw siyang nagtuturo sa school namin, that was around 1994, ang sabi niya ay binasapian na daw na bata doon sa building na yon at same floor din. Syempre pinabless na nila yon pagkatapos nangyari ulit sa isang teacher noong 2004. Naulit na naman ng 2014 at 2 bata na daw ang sinaniban noon. Hindi ko lang alam kung paano yung story behind it kasi hindi na-mention yung tungkol doon. Yung ngayon na nangyari ay around 2024 na. Napapaisip nga ako kung anong meron sa 4 na yan, baka favorite number ng spirit. After ng kwentong yon, galing kay Miss, dismissed na kami so bumalik na kami doon sa room namin. Lumilipat po kasi kami ng mga room pag TVE na. Nagyaya yung isa kong classmate na punta raw kami sa White House kung totoo ba yon o hindi. At pumayag kami. Ewan ko kung bakit pero pumayag kami noon. Di kasi titigil hanggat hindi nagiging kwento eh. Pagkatapos ng HGP namin ay pumunta na kaming White House kasama yung mga classmates ko. That was around 7:30. Kasi nag-floor wax pa kami ng room bago kami pumunta doon. Bale, 8 kaming pumunta sa building na yon. Puro kami babae, wala kaming kasamang lalaki. Doon kami dumaan sa may court para iwas huli ng teacher. Nandun na kami sa White House and nagtutulakan pa kami kung sino yung aakyat sa second floor. Kasi mga takot din. So ako yung nagpresenta, umunang maglakad paakyat ng hagdan. That time is nilalakasan ko na lang po yung loob ko noon. Kasi nga, gaya na sabi ko, hindi kami titigil hanggat hindi kami nakakakita ng multo. Kaya ako na mismo ang nagsabi na mauuna na akong umakyat ng hagdanan that time. Nakakapit sa arm ko yung isa kong kaklase habang naglalakad kami pataas. Ang sabi niya, ang hirap na magkapitan neto. Natawa na lang kaming lahat. Siguro sinabi niya yon para paghaanin yung atmosphere. Nung nakaakyat na kami sa second floor, napakadilim. Kaya naka-flashlight na lang kami gamit yung cellphone namin. And yung isa kong kaklase ay nag-decide na mag-video kasi para mas nakakatakot raw. Wala naman kami naramdaman sa second floor pati doon sa CR kasi chinek pa namin yon. So paakyat na kami sa may third floor noon ay napatigil ako kasi ang bigat na ng pakiramdam ko. Lalo na nung nasa hagdan na kami. Hindi ko siya ma-describe kasi yung atmosphere ay sobrang bigat. Ngayon, yung tenga daw ng kasama ko ay nagiinit na raw. Yung isa naman is kumakanta na ng ABCD kasi takot na and di na rin maganda yung pakiramdam ng isa ko pang friend. Kaya bumaba na kami at umuwi na. Kinabukasan, walang pasok nung nag-send yung friend ko sa GC naming mga umakyat sa White House. Nang kuha niya ng video nung umakyat kami and may sumigaw doon sa video. Ito. Ito.
Wala naman talagang tao sa part ng school na yon kasi building yon ng mga grade 8 at grade 9. Mga nakauwi na sila kasi mga pang-umaga sila at walang kapalitan yung mga grade 8 at grade 9 sa building na yon kasi separate yung building nila sa building naming mga grade 10 at senior high. Kaya nagtataka kami kung sino yung sumigaw. Wala na nga mga tao dun sa part na yon kundi kami. Yun namang isa kong kaibigan na may tito na nagtatrabaho bilang guard doon. Nag-send din ng CCTV video sa third floor ng White House kung saan yung di namin inakyat doon sa video. Ngayon, may makikita kayong figure na nakatayo malapit sa hagdanan. To make the story short, napabless na yung building na yon and I hope na wala nang masapian doon. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. O diba? Napaka-creepy. Bakit may shadow doon? Guys, pagpasensya nyo na kung may mga naririnig kayong maingay kasi may mga dumadaan ng mga truck dito. Hindi ko din alam. Medyo nasa main road kasi itong tita ko. Gusto ko lang din i-share. Nagulong-gulo ako sa pagkakasulat nitong story na to. Nagmamakaawa ako sa inyo na kapag magpo-post kayo ng stories, pwedeng pakiayos po ng punctuation na hindi ako makahinga habang binabasa ko to. Para naman sa susunod nating kwento. I graduated a few years ago sa isang university sa Cavite. It was an old university and yung building namin ay nasa dulo pa ng campus. Maraming nakakatakot na kwento na rin kaming mga naririnig tungkol sa building namin. Pero hindi ako naniniwala kasi hindi ko din naman na-experience. May mga kwento raw na madalas na may naririnig na naglalakad sa third floor at fourth floor. Yung iba naman may nakikitang matangkad na lalaki sa faculty room. Never naman ako nagka-creepy experience sa building namin or kahit sa campus in general. Not until nung pag-graduate na kami. I remember during that day, the weather was so gloomy. Umaga pa lang, walang tigil na ang pag-ulan. Bandang hapon, sakalang nag-announce ng suspension ng governor ng Cavite. Kaya nung time na yon, busy na kami sa pagre-revise ng thesis papers, kaya madaming estudyante pa rin ang nagpaiwan para tapusin yung mga revisions at isa na yung grupo namin doon. Maraming oras ang lumipas at isa-isa nang nag-uuwian ng mga blockmates namin. Hanggang sa kaming tatlo na lang ang natirang estudyante sa buong second floor. Habang nagre-revise kami ng papers, hinihintay din namin yung thesis advisor namin kasi may inaasikaso siya noong time na yon. Hindi ko lang matandaan kung panelist siya or advisor siya ng isang group na nagpe-present for defense. Around 6 p.m., natapos na yung thesis defense at una namin nakita yung dean namin na nagulat pa kasi nasa building pa rin kami. Bago siya umalis, pabiro pa niyang sinabi na, "Ingat kayo dito kids, madami ditong nagpaparamdam paggabi." Palabiro kasi yung dean namin kaya hindi ko alam kung seseryosohin ko ba yung sinabi niya o balewalain ko na lang. Tumawa na lang ako at sinabing, "Ingat kayo ma'am." Konting oras pa kami naghintay sa thesis advisor namin. Nauna na lahat ng professors umuwi. At noon lang kami nakapasok sa faculty room. Explain ko lang saglit itong layout ng faculty room kasi importante siya sa kwento. Pagpasok mo sa faculty room, sa kaliwa ay may connecting door papunta sa room 211. Isa siyang mahabang room. Yung room 211 ay hinati pa sa 2 kwarto, lecture at lab room. Pero hindi pinto ang nagdi-divide sa kanila kundi dingding lang. Imbes na sa faculty room i-check ng thesis advisor namin yung papers, pumasok kami sa room 211 at umupo sa may lecture room na malapit sa connecting door. So ang tanging bukas na mga ilaw lang ay yung nasa faculty room at lecture room. Siguro, pasado 7:00 na nung may narinig ako sa hallway na nagtatakbuhan. Sabi ko sa mga kagrupo ko at sa thesis advisor namin, "Ayan na sila, nagtatakbuhan na sa labas." Natawa-tawa pa ako nung time na yon, pero sa kaloob-looban ko, medyo natatakot na ako. Sabi ng thesis advisor namin na wag ko daw pansinin, hindi kasi siya naniniwala sa mga ganoon. Tuloy lang siya sa pagdidiscuss kung anong i-revise pa namin sa mga papers. Hindi ako mapakali sa kinauupunan ko kasi rinig na rinig talaga yung yabag ng paa nung tumatakbo sa may hallway. Maya-maya pa, tumigil naman yung pagtakbo. Pero nakita ko yung doorknob sa pinto papasok sa faculty room na mabagal pumipihit na parang may gustong magbukas. Natulala pa ako ng saglit sa direksyon na yon
Kasi hindi ko alam kung totoo ba nakikita ko o guni-guni ko lang. Hanggang sa pagtingin ko sa kagrupo ko, nakita din pala niya yung nakikita ko. Alam mo yung tinginan na nakikita mo ba yung nakikita ko? Kinipot ko na lang yung connecting door kasi baka kung ano pang makita namin. Nagtaka naman yung thesis advisor namin at tinanong kung bakit ko kinipot yung pinto. Sabi ko sa kanya, "Sir, papalapit na sila, parang gusto nilang pumasok." Tapos sabi niya sa akin, "Dapat kasi una pa lang hindi mo na pinansin." Bale wala lang sa kanya at tuloy lang uli siya sa pag-review ng revisions at pag-discuss kung anong pwedeng ayusin or idadagdag pa sa papers namin. In the middle of the discussion, biglang may narinig kami na tunog ng upuan sa lab room. Alam niya yung may nagtulak ng upuan para iusog? Walang ibang tao at patay ang mga ilaw doon. Kaya imposible na may gumalaw ng upuan. Sabi ng thesis advisor namin, hangin lang raw yon. Pero imposible kasi sarado lahat ng bintana at saka medyo mabigat yung upuan namin. Kaya hindi kayang mapagalaw kung hangin lang. Iba na yung takot ko nung time na yon. Pakiramdam ko kung hindi kami aalis, either may tumabi na sa amin kasi madaming bakanting upuan. 4 lang naman kami sa lecture room. Pwede rin kasing patayan kami ng ilaw sa lecture room. OA na kung OA pero baka hindi ko talaga kakayanin kung ganyan man ang mangyari. At that point, wala na kaming pakialam kung hindi pa tapos ang thesis advisor namin sa pag-review ng revisions. Nag-aya na kaming magkakagrupo na umuwi. Pumayag naman yung thesis advisor namin na umuwi na at sabay-sabay kaming lumabas ng faculty room, building at campus. Wala na talagang katao-tao sa buong building namin nung gabing yon. Inabutan na nga kami ng campus guard kasi mag-o-off na siya ng mga ilaw at magla-lock na siya ng mga buildings. Pasado 8:00 na yata ako nakauwi ng bahay nung gabing yon at never na din ako nagpagabi sa campus after ng pangyayaring yon. At doon na po nagtatapos ang pangalawang kwento. Wala akong nakikita, Bi. At saka parang kinakagat na ako ng mga kung anik-anik dito. Kasi nakaupo lang ako sa grass. Nakalimutan ko magdala ng mat. Kaya kinakagat ako ng mga anik-anik dito, yung wet packs ko at kung ano-ano man. But yes, mag-hi ka ulit, tita. Hi, tita. Nakikita niyo ba siya? Hindi ko alam kung nakikita niyo yung tita ko, pero nakikinig ng mga horror stories sa loob ng sementeryo kasama si Ate Bebs. Pero gusto ko pang gumawa ng mga horror kinemerot dito sa loob ng sementeryo kaso nako-conscious kasi ako dahil may katabi akong mga people. Bakit ba kasi ngayon sila dumating? Charing. Ako nga pala si Eunice. Hindi ko po ito tunay na pangalan. May katanungan lang ako, naniniwala ba kayo sa balintutuwad? Ako kasi noon, hindi ako naniniwala. Until one day, nakita ko na siya mismo. 10 years old pa lang ako noon. Matagal na pero sariwa pa rin sa alaala ko. Nakatira kami dati doon sa Mabuhay, sa may Tondo, Manila. Noong mga panahon na yon, usap-usapan sa baryo namin ang balintutuwad. Hindi naman ako naniniwala roon kasi alam ko panakot lang yon sa aming mga matatanda. Si Mama, yun din ang sinasabi sa akin na huwag akong magpapagabi kung ayaw ko raw ma-encounter ito. Hindi ako sure kung familiar sa inyo ang creature na ito pero sa aming baryo po kasi alam namin na gano'n ang itsura ng balintutuwad. Sa mga taga-bundok, kapag sinabi po ito, yun yung kambing na nakatuwad kung tumingin. Usually, aswang po ito kung maituturing sa mga nakatira sa bundok. Pero yung sa amin, hindi gano'n ang itsura. Isang gabi, nagiinuman yung papa ko, yung tito ko, pinsan ni Mama. Tinatawag ko rin kasi siyang tito. Lumabas si Papa pero ilang minuto lang ang nagdaan, hindi pa rin siya bumabalik. Nakaramdam ako ng pagkaihi noon, bawal pa akong magpigil ng ihi kasi baka bumalik ang UTI ko. So lumabas ako. Ganito kasi ang itsura ng inuupahan namin noon sa Tondo. Malaking bahay siya, bale yung isang kwarto doon kami. Pag lumabas ka, makikita mo agad sa gilid ng hallway yung CR. Usually, madilim kapag nasa hallway ka. Madalas din magpatay-sindi yung ilaw kasi mapupundi na rin ata yung ilaw. Hindi ko rin alam bakit di pa nila pinapalitan. Paglabas ko, nakasarado yung CR. Alam kong may tao sa loob kasi naririnig ko yung kaluskos sa loob eh. Inisip ko na baka nasa loob pa si Papa. Baka kasi umihi din, kanina pa yun, hindi bumabalik. Tinawag ko ngayon si Papa, sabi ko, "Pa, nandiyan ka ba?" "Oo nak," sabi pa ni Papa sa loob. Muli akong sumagot, "Bilisan mo, ihing-ihi na ako eh." Hindi na sumagot si Papa, panay pa rin ang kaluskos sa loob. Ilang minuto pa ako noon naghintay.
Nang biglang dumaan si Papa sa hallway. May dala pa itong bote ng alak at malaking chichirya. Nangunot ang noo ko nang makita siya. Tumatawa pa dahil lasing na siya noon. "Oh, nak, bakit nandyan ka? Iihi ka ba? Si Mama nasaan?" Hindi ako nakapagsalita agad. Napipi ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Umalis na lang si Papa at pumasok na sa loob ng bahay namin. Binuksan ko pa rin yung pintuan nun. Naninigurado na wala talagang tao sa loob. Baka kasi guni-guni ko lang yun. Hindi ko pa na-open, konting siwang pa lang, may nakita na agad ako. May tao talaga sa loob. Babae. Ang kanyang magkabilaang paa ay nakatungtong sa inodoro. Hindi ko binubuksan ng bahagya. Pero para bang may bumukas dito na hangin at doon ay tuluyan ko nang nakita ang itsura niya. Babae ito na sobrang haba ang buhok, walang suot na damit, hubad na hubad, sobrang puti na akala mo'y wala ng dugo. Bale ang pagtungtong niya ay nakaharap sa likod. Yung ulo niya nakabending paharap sa pinto. Hindi ko alam kung paano ko siya i-describe pero baluktot ang katawan niya. Ang mukha niya ay natatakpan ng buhok ngunit makikita ang isa niyang mata na sobrang itim. Wala kang makikita na puti mula rito. Iyak ako ng iyak. Hindi ako makatakbo. Nakatingin lang ako sa kanya. Gustuhin ko man tumakbo, hindi ko magawa dahil hindi ako makagalaw. Ang babae ay nakatingin lang sa akin. Hindi gumagalaw pero ang mukha niya ang bangungot kapag makikita mo siya. Maya pa ay nahimasmasan ako nang maramdaman kong yakap-yakap ako ni Mama. Nandoon na pala ako sa kwarto namin. Sigaw lang ng sigaw. Buong akala ko nun, bangungot lang. Pero hindi. Nagsumbong daw kasi yung kalaro ko kay Mama na nandoon lang daw ako sa hallway iyak ng iyak habang nakatingin lang sa CR. Nung sinilip naman ng kalaro ko yung CR, wala naman daw pong laman. Kinuwento ko kay Mama yung nakita ko. Nakumpirma niya na balintutuwad daw po yun. Ayun din kasi yung nakita niya matagal na panahon na, nung pinagbubuntis niya pa ako. Wala akong maipakitang references kasi wala akong makita na kagaya sa nakita ko. Pero nakakatakot talaga yung itsura niya. Para bang wala siyang buto. Araw lang ang mga nakalipas, nilagnat ako. Matapos kong nakita yun. Ilang linggo na rin ang nagdaan, hindi pa rin nawawala ang lagnat ko. Panay din ako nagsusuka nun, tapos naglalaway, at madalas nakatulala lang. Nung pinatawas na ako, nakita sa tawas yung hulma ng babaeng nakita ko sa CR. Sabi pa ng manggagamot, ayaw daw akong lubayan ng babaeng iyon. Dahil ako lang daw ang bukod tanging tao na tumingin sa mga mata niya. Kaya ang ginawa ng manggagamot ay ginawa niya ako ng pangontra. Iyon ay pulang tela na may halong orasyon na nakasabit sa bewang ko. Hinilot ako pagkatapos pinayagan na kaming umuwi. Sa awa naman ng Diyos, kinabukasan gumaan na yung pakiramdam ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang itsura niya. At hindi ko na rin gugustuhan makita ang itsura niya. Dahil bangungot iyon para sa akin. Bakla nakakatakot. Isa yun sa mga nakakatakot na nabasa ko. Oh, yung creepy, B. Bakit naman ganun? Ako pa talaga yung natakot. Ako yung nasa loob ng sementeryo ngayon. O mag-isa pa tayong kwento. Pambawi ko naman sa inyo to kasi total Halloween naman, di ba? Wait lang. I need a break. This is one of my unforgettable moments ng junior high school ako. This happened around December last year. Afternoon shift ang klase namin before our class starts at 12:30 p.m. to 6:40 p.m. As a bida-bida student before, nakakaalis kami ng classroom ng mga 7 p.m. na. Especially kami, yung cleaners. Madalas pa nga nagsistay kami until 8 p.m. Kapag may mga projects na need kaming tapusin, sa campus din. Hindi naman kami natatakot mahuli umuwi since lagi namang nakabukas ang mga ilaw ng building. And madalas kasi late din umuwi yung katabi naming classroom. One night, medyo matagal bago kami nakaalis ng room kasi may inaasikaso kami. Nauna makauwi yung katabi naming room that time, kaya kami na lang ang nag-iisang section na nasa building na iyon. Naka-off ang mga ilaw sa taas dahil sira yung line ng kuryente kung saan nakakonect yung mga ilaw sa labas ng building. Kaya paglabas namin ng room, nag-joke ako sa mga kaibigan ko.
officers kasi ng classroom ang nagla-lock ng room. Kalahati sa mga circle of friends namin ay class officers, including me. Since bukas pa naman yung room namin, nag-joke ako sa mga kaibigan ko na picturean ko yung floor. Tignan namin kung may makikita kaming multo. So pinicturean ko yun. Then kapatay namin ang ilaw ng classroom. At pagka-lock, nag-take pa ako ng 2 shots sa same floor. Tapos tumakbo kami pababa kasi nakakatakot ang feeling ng building. Imelda Building ang pangalan ng building namin. Ito yung oldest building sa campus and madami ng mga kwento sa school namin na may mga nagpapakita daw talaga dito. Lalo na kapag gabi. May mga nagva-viral pang post sa Facebook kasi dati may mga nakuhanan na ring pictures doon. Pagka uwi ko, chinek ko yung mga picture since may mga selfie din kasi mga kaklase ko sa phone ko na pinapasend nila sa akin. And kinalabutan agad ako nung makita ko yung last picture na tinake ko kasi may silhouette ng tao yung picture. Sinend ko kagad sa mga kaibigan ko yon kasi ang weird dahil yung kasunod na picture walang tao. I asked them if may nakita ba sila ng tao habang tumatakbo kami pababa ng building at na-confirm nila na wala talaga. Pinakita ko yung picture sa English teacher ko and he said na dapat daw hindi kami nagbibiro about that kind of topic kasi minsan may mga spirits na inaakala nila na wino-welcome sila. First time ko yon na may makuhanan ako. The second time happened a few months after the incident. Medyo same din ng time. Nagkaroon kami ng project para sa Filipino, which is a stage play. Nanghiram kami ng time sa last teacher namin kasi medyo mahaba yung play namin. After our performance, nag-selfie kami ng mga kaibigan ko, which is yung main lead, sa labas ng classroom. Gabi na nun, so medyo malabo yung picture. In-upload ko siya sa Instagram without checking it kasi wala naman masyado nakakakita nun since naka-private yung account ko. A few months later nung nag-check ako ng mga old pictures namin sa phone, nakita ko tong specific picture and nagulat ako. Sa likod namin may silhouette ng babae na tumatakbo papalapit sa amin. The silhouette has long hair and hindi talaga kita yung damit niya o yung mukha niya. Naniniwala kami na spirit siya since walang tao sa likod namin noon nung nagpicture kami kasi school hours. Ang advice ko lang sa inyo, especially sa mga students na gabi nang umuuwi, be mindful sa mga sinasabi nyo at kinukuhanan nyo ng picture kasi hindi nyo alam kung ano ang kalalabasan nito. So this is where my story ends. PS, nire-upload ko lang itong story na to since nakaranas ako ulit ng same experience ngayong SHS student na ako. Inaantok na ako guys. Dito na lang kaya ako matulog. O siya, kailangan ko nang umuwi. Actually, hindi ko nga alam kung gagawa pa ako ng mga videos today. I'm not sure. Bahala na kung anong mangyayari. But, I have to go. Bye-bye na nga.